kayo. At ngayon, meron akong hinandang pampasigla sayaw para hindi ko tutukin. Sayaw ha? Oh, it's a beautiful life. It's a beautiful life. Alright. Oh, it's a beautiful life. It's a beautiful life. Make a move on the beautiful life. It's a beautiful life. It's a beautiful life. Make a move on the beautiful life. Crazy, put your hands in the air. We can party, get back to it. We don't care. Make a move on the
tayo ng tinatawag na four fixed one word. Nasa nyo ang apat na larawan. At gamit ang pinaghalong-halong letra, ay puhulaan ninyo kung ano ito. Naiintindihan ba mga bata? Ngayon, ano ang nasa larawan? Balita. Galing. Ito nga ay balita. At ngayon, nakikinig o nanonood ba kayo ng isang balita uulat sa TV man o sa radyo? O ano ang napanood nyo? Ano? Email, caption, ano pa? Ngayon, ano ang napansin ninyo sa paraan ng pag-ulat o pagbabalita? Ano ang napansin nyo? Magaling, Hans! At ano pa? Ano? Jessa! Sa pagbabalita, ano ang napansin nyo? Anong paraan ng babalita? Isinaysay ang lahat ng Tama, inasay o mga malinaw na detalye. At ngayong araw, matutunan nyo kung paano sumagot sa mga tanong tungkol sa napakinggan o binasang ulat at tekstong pang-impormasyon. Pagbibigay ng lagok o buon ng tekstong napakinggan. At ang layunan sa pagkatuto, maging mapanuri sa mga bagay na nabasa o napakinggan sa pamamagitan sa pagsagot ng mga katanungan. Pangalawa naman ay makapagbibigay ka ng lagot o buon ng tekstong napakinggan. At mga bata, narito ang ilang salitang mahalaga sa ating bansa. Una ay ang impormasyon. Ano sa tingin nyo ang ibig sabihin ng impormasyon? Taas ang pagbayad. Speaker. Impormasyon. Jessa? Jans? Jans? I-dance ko na. Sige, Jans. Ang impormasyon ay Okay. Ang impormasyon ay isang mahalagang detalye o kalaman tungkol sa isang bagay o sa nabasang teksto o ulat. At ngayon, alam ko may idea na kayo kung ano ito. Ano kaya ang kahulugan ng lago? Lago. Idesa. Anong ibig sabihin ng lago? And, buo ng salita. okay, ito nga ay isang buod na pinaikling versyon na nabasa nyo sa isang teksto. Babasa tayo ng isang ulat na pinamagatang ulat ni Lisa. At nais ko na basahin ito ng sabay-sabay at basahin malakas.
Wala si Isa. Isa Again. Sabi ni teacher na pakibasa ng sabay-sabay at basahin ng malakas. Naiintindihan ba? Oo! Okay. Ulit. Una si Isa. Maraming mga kaalaman sa alam na sila. Sa takot, nagsisilika sa mga At inyong mga bata, mula sa ulat ng pakinibig, ano ang pansin ng paraan ng pagsagot ng guro? Unang pansin niyo. Ano ang tungkol sa ulat? Ano ang tungkol sa ulat? Okay. Matutunan natin na ang kasanayan sa pakikinig ay mahalaga. Nangangailangan ito na masusing pakikinig at mabilisang pagproseso sa pag-unawa upang masagot mo ang tanong na may tamang impormasyon at detalye. Mahalagang malaman mo ang mga salitang gagamitin sa pagtatanong. At narito ang inyong tandaan. Ang salitang sino, ano, saan, kailan, bakit, at papaano ay mahalaga para makakuha tayo ng impormasyon at magagamit ito sa pagbubukod o paglalagom. Kapag tinanong kayo ng sino, ito ay tumutukoy sa pangalan ng tao o karakter. At ngayon, basa natin sa ulat ni Lisa. Ano ang iminigay ng pribadong individual at grupo? Evidence? Very good. Ito ay related goods. Ang ano ay tumutukoy sa hayop, bagay, o pangyayari. At ngayon naman, saan naman nangyari ang malakas na lindol? So about others, ganyan sa sa Davao del Sur. Kapag ang salitang saan naman, ito ay tumutukoy sa lugar. Galing. At ngayon, kailan nangyari ang sakuna o ang pagyanig ng malakas na lindol sa Davao del Sur? Sige, Rico, stand up. Very good. Noong ika-16 na Oktubre ng taong 2019. Kapag ang salitang kailan naman ay ito ay tumutukoy sa araw, buwan, taon, oras, at petsa. Bakit maraming
bahay at gusali ang nasira. Bakit kaya? Sa anong kadahilanan? Sa lakas ng lindol. Magaling! Dahil sa malakas na pagyanig ng lindol. Ang salitang bakit ay ginagamit kapag humihingi ng kadahilanan ng pangyayari. At ngayon, paano nakatanggap ng maraming ayuda ang mga tao sa Davao Luzon? Paano? Sa gobyerno. Sa pamamagitan ng Binigyan ng pagtulong ng pamahalaan. Tama, Glenn? Ano pa? Sino pa? maraming mga kulit-kulit. Magaling dahil sa pamamagitan ng pagtulong ng pamahalaan at pribadong individual o grupo. Ang salitang paano ay tumutukoy sa paraan ng ginawa o paggamit. Naiintindihan ba mga bata? Ano ang anim na mga tanong na dapat ninyong tandaan? Ano, saan, kailan, bakit, at paano. Dahil alam na natin ang gamit ng mga salitang ito, mas madali na natin matukoy ang tamang impormasyon mula sa isang ulat na nabasa nyo o napakinggan. At kapag alam na natin ang mga mahalagang detalye, ay mas madali na rin tayong makagawa ng malinaw o maikling lagom o buod. Ano nga ba ang lagom? Ito ay isang buod. Ito ay pinasimple at pinaikling version ng isang sulatin o akda. Sa paglalagom o pagbubuod, pinapaunod nito ang inyong kasanayan sa pagsulat at pagsasalita. Iyong tandaan na ang lagom o buod ay paraan ng pagsasabi o pagpapahayag gamit ang sarili pananalita o pangungusap ng nilalaman ng isang teksto. Mahalaga na ito ay maikli, malinaw, at mabisa. Maaari ito masulat sa 2, 3, o ilang pangungusap lamang. Dapat tandaan ha na ang pagbubuod o paglalagom ay dapat maikli, malinaw, at mabisa. Dapat mga mahalagang detalye lamang ang iyong sinasama o ginagamit sa paggawa ng isang lagom. Naiintindihan ba? Oo. Para pa maunawaan ang paggawa ng isang lagom o buod, narito ang mga makabang sa paglalagom. Yun. Basahin ninyo ang mga basa paglalagom. Una,
means na mga mahalagang detalye lamang ang kusunin nyo sa isang teksto na nabasa nyo o napanood. Take note nga, pinaka-importante lamang. O, ito ba ang gustong iparating ng mga handa? Kaya, habang nakikinig o nagbabasa, ay itala ang mahalagang bahagi at suritin ito. Maglista lamang ng mga mahalagang punto tulad ng pangunahing idea, mahalagang pangyayari at mga mahalagang datos. Piliin lamang ang mahalaga. Pangatlo, isulat ang natirang punto sa sariling pangungusap. Huwag makasama ng kasariling opinyon. Ibig sabihin nito ay walang personal na opinyon. Hindi mo magbuot-buot kung sino o inyong own opinion. At gumamit lamang na maikli, ngunit malinaw. At pang-apat naman ay palitan ang bahagi o pananalitang maaaring magpahaba o walang lilaw sa loob. Dapat hindi panigoy-ligoy kapag kayo ay gumagawa ng isang lagom. Dahil ang layunin nito ay kalinawan at ang panglima naman ay tingnan kung ayon sa original ang pagkasunod-sunod ng mga idea. Dapat tandaan na ito ay logical at original na idea sa isang teksto. Dapat hindi magulo at kailangan na uunawaan. At ang panghuli naman ay basahin muli upang lalo pang makikitan. Diba, pagkatapos nyo gumawa ng isang buod o lagom ay kailangan ito pasayuhin. At baka may maaari pa kayong ibawas para maging mas maikli pa ang ginawa nyo buod. Naiintindihan ba mga bata? Oo. Yun. Nais ko kayong tanungin. Sa ating na hakbang sa paglalagong, ano sa tingin niyo ang pinaka-importante natin at bakit? Sa ating na hakbang, ano ang pinaka-importante? Ang pinaka-importante po natin ang bakit? Bakit Chance? Bakit nasabi mo na pang-apat? Sige, Chance. Your concern, Chance. Para buwas yung okay. Bawasan at nakikita sa mga home. How about Jessa? Number 6. Bakit Jessa? Bakit ikaw pinakailangan mo? Paano? Para mas maikian pa ang paggawa ng sunan mo. How about others? Bigyan ba kayo? Kung alin sa anim na bagang pinaka-importante unahin natin. So then, ang kailangan na unahin ay ang pinaka-una. Dahil hindi maintindihan ang teksto at kung hindi maukuha ang pinaka-diwa. Okay? Basayan mo tiyata kung ang pinaka-diwa na nakailan o isa. Dahil ang unang hakbang ay ang pundasyon ng lahat. At ngayon, pangalawang tanong. Ano kaya ang maaaring mangyari kung magdagdag tayo ng sariling pananaw o sariling opinion sa isang buwan?
dapat na kapag gagawa tayo, magsusunod tayo ng isang labong o buod, ay dapat naka-align sa binasa natin teksto o ulat. Kaya hindi tayo magbibigay ng ating sariling opinion. Dapat na nasa teksto na ating binasa. Dapat na ang lagom ay hindi dinaragdagan ng personal na opinion. At sakbang na nagsasabing palitan ang bahagi o pananalita ng nagpapahaba sa lagong. Bakit kaya? Bakit kaya kailangan natin paikliin o linawin ang pangungusap? Bakit kaya? Bakit kaya? Bakit kaya kailangan natin paikliin o linawin ang pangungusap kapag tayo ay gumagawa ng isang lagong? Para may tuloyan. Okay. Maintindihan? Ano pa? Para hindi magulo? Isa? Para maunawaan? Very good. Para hindi magulo at mas madaling maintindihan natin kapag simple at direkta lamang ang paggawa ng isang lagom o buod. Ang layunin ng lagom ay maging malinaw at hindi mahaba. At kung paghahambingin naman natin, ano ang pagkakaiba ng pagkakala ng mahalagang bahagi at ang pagsusulat ng sariling pangungusap? Magkapareha ba sila o magkaiba ang layunin? Again, ano ang pagkakaiba ng pagkakala ng mahalagang bahagi at ang pagsusulat sa sariling pangungusap? Ano ang pagkakaiba? Okay, then, tama kung natin, ito ay magkaiba. Dahil ang pagtatala o pagsusulat ay pagkuha lang sa mga importante detalye. Pero, kung pagsunod sa sariling pangungusap ay pagbuon ng lagom gamit ang sarili inyong salita. Diba? Kung magbasa mo, is ilista ninyo yung pinaka-importante na detalye o informasyon sa gikan sa nabasa ninyo or mga story. Pero, kapag magsusulat kayo ng isang lagom ay sarili ninyong pangungusap, sarili ninyong salita. Pero, dapat ay naka-align o pagpapalin sa nabasa ninyo o napanood ninyo story. Ang pagkatala ay magkuha lamang sa mga importanteng detalye. Pero ang pagsusulat sa sariling pangungusap ay magbuo ng lagom gamit ang sarili inyong salita. At sa pagsunod natin sa mga hakbang ito, mas madali natin magagawa ang isang buod at tungkak at malinaw. At dahil marunong na kayong tumukoy ng mga mahalagang detalye, ay mas madali rin natin na masasagot ang mga tanong tungkol sa ulat o teksto.
itong binasa. Sabot ka mo? Sure? Ito ang sinod. Diba you have naman prior knowledge? I-discuss naman yung ma'am. As we paglalaro ko ay mo mong laguan ko. Sino? Ano nga ang buod? Okay, ito ay pinasimple at pinaikling version sa isang sulatin o akda. At dahil alam nyo na kung paano gumawa ng lagom o buod ay meron akong bibigyan ko kayo ng iba't ibang maikling ulat. At hahatingin ko kayo sa apat na grupo. Yung kamu na nandito lang sinupin. Nasa number 2. At ngayon, bibigyan ko kayo ng iba't ibang maikling ulat. At hahatingin ko ang klase sa apat na grupo. Ito ay ang group 1, group 2, group 3, at group 4. At sasagutan ninyo ang mga tanong na sino, ano, saan, kailan, bakit, at paano. At pagkatapos, sagutan ninyo ang mga tanong ay bawat grupo ay gagawa ng isang lagom o buod. Naiintindihan ba mga bata? Opo. Oo. Kumuha ng isang buong papel or one whole sheet of paper. Isang buong papel sa isang isa ko. Mga bata, makinig, pagkatapos ninyong gumawa ng lagom o buod ay i-present ninyo, i-presenta ninyo dito sa harapan. Ang lahat ng bawat grupo ay i-presenta dito sa harapan. Naintindihan ba? Kinig!
para maging gabay niyo sa paggawa ng lato. Naintindihan ba? Okay. Okay, bibigyan ko kayo ng 20 minuto para gawin ang 20 minutes, sir. Tandaan ha, meron lang kayong 20 minuto para gawin ang gawain. Kinig. Sino ang grupong tapos na? Okay, magsimula tayo sa drawing board. Kita ninyo ang inyong at mga makinig sa group 4.
Umaga sa inyo, kaklase ang kami ang group 3. Kasi lang pinagdiriwa ang duwaling ka sa kaulan. Ang Augusto Tribe. Kasi lang pinagdiriwa ang doon para ang buwan ng bita sa pamagitan ng isang makulay at magpapamang sa kamugon. Mga rito ang ibang kamamahaliyo ang iyong Genesis. Kasama ang kanilang mga guro at magulang na sa usapan. Nagpakita-kila sa mga mag-aaral sa iba't ibang pagtatanya tulad ng sabay ng balitas, pagtawid, pagkabiting kilikino, folk dance, at maikling bulan tungkol sa pagmamahal sa sarili. Pinangunahan ni Guro sa Pilipino buo ang programa at inilit ko ang mga mag-aaral ng gumanap sa iba't ibang bahagi ng pagtatanyan. Upang nais maging kulay ang magdiriwang, nagsuot ang mga bata ng tradisyonal na kasuotan. Tulad ng barong, saya, at malong. Sa pagtatapos ng programa, nagbigay ang mensahe ng unang guro tungkol sa kahalagahan ng paghalaga at gamit ang guro sa araw ng ito. Sagutan ng mga tanong patay sa kahalagahan. Sino ang nangunay sa mga mensahe ng programa? Ang pag-aralan. Ano-ano ang mga tatanghala ginawa ng mga aral? Gagawin pagsayo ng ibang programa. Number 3. Saan isinawa ang buwan Pag-report ng kanila sa aralan. kailan ginamit ang celebration? Ang gusto ng practical. Bakit ang suot ng mga aral ng original sa pag-Pilipino? Upang makulay ang pagpiliwag. Ano ang pinagkita ang mga pag-aaral ng mahal sa likas? Upang magpapalaga at paggamit ng wikang Pilipino. Ngayon, ilihanin niyo ang ginawa ninyong gagawin o bukod. Masaya ang pagdiriwang ng buwan ng wikang sa paaralan. Pinagdiwang ang mga buong paaralan ng buwan ng wikang. Inalo lahat ng baita mula kinder hanggang grade 6. May programa rin ang pagsusulat, pag-aawit, pagsusuot, pagbansang isuotan, at pagano kay Kapilipino. At ngayon, palakpakan natin ang group 2. Magandang araw mga klase. Nag-aral ng arts. Makinig! Sabi ni teacher na makinig at huwag masyadong maingay. Naintindihan ba? Oo. Okay. Ilang bahagi ng kanilang proyekto para sa pagpapalagay ng Pilipinas. Dinala sila
Yan yung assignment notebook. Sulat. Huwag maingay. Opo. Filipino. Remember, makinig. Remember ha, ibutang ang pamagat sa kwento or may ibutang ang author. Sino ang sulat ang akda ha? Sulat. Title or pamagat sa kwento. Panay nyo ka. Basa or panood. May author, ibutang ang author. Then, bubuon. 3 or 5 pangungusap lang ha. 3, 4, or 5. Dili, mula pa sa 5. Dili lang po. Ubos o. 3, 4, or 5. Kapangungusap. Pwede 3, pwede 4, pwede 5. Dili na mula sa 6. Dili po pwede buhara. Kanon? Dili pwede sila diba? 3, 4, or 5 ang usap. Kapagawa ng buod or lagom. Manood ng isang pelikula. Or magbasa ng isang ulat. Balita o maikling kwento. Kasi kagot. Hindi ka na at sulayo. Leon. Ipaklo. Pwede na. Pwede mo pasaan na. Yan mo aning yung buon. Kasi ko naman mahibuon mo, di ba? Remember ha, ang mahalagang kalye. Makinig. Sino or karakter sa story? Saan? Or asan ang nahitablo ang story? Or saan? Kailan? Kailan nangyari? Bakit? Ano sa susunod na pagkikita next week? Papasa din siya ng chat. Mahal. Tapos na ba ang isulat at pagkakaralin? Oo! Galing. Maraming salamat sa